Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Kung saang sulok man kayo ng mundo naroroon, it's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo from Divine. Okay, so para po sa mga bago po na nandito po sa ating channel ngayon, ito po is all about more on talaga pong spiritual po to. No? This is a spiritual reading, spiritual awakening, or spiritual journey, and for sometimes is talaga po meron po tayong love reading. And ito mga inakaraang araw po is nagkakaroon po ng mix, no? Nagmi-mix po siya. Minsan po may pumapasok po na love, then spiritual naman po siya. Ganun. So, parang nagkakaroon ako in one. Ganun po. Okay? So, now is, syempre, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga new subscribers. No? Maraming salamat po. And sa mga patuloy po na tumatangkilik ng ating channel. Maraming salamat po. I-cleanse ko po muna din kayo mga bebe ko. Mga ka-angels ko, i-cleanse ko po muna kayo para alam niyo po yun talagang well protected po tayo ng divine. Para po mapunta po sa atin ang divine light. Okay? Sama na po natin ang ating mga guides para safe po tayo. Kasi hindi ko po suot yung mga pangdepensa ko. Ang suot ko lang po is yung mga bracelet. Nasa altar ko pa po ang aking mga pangdepensa. Pero katabi ko lang naman po sila. Kaya for sure, I'm still safe. Yan. So, dyan naman po yung mga alaga ko. Okay? So, now is gagamit po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Ano to? Puro oracles po. No? Mag-oracles. Pure oracle card tayo. Okay? Wait lang po. Apo, seryoso. Okay. So, let's resume. Kasi po may dog na, alam niyo yun, naligaw. Alam niyo na yun. So, ayan, gagamit po tayo ng 5 oracle cards na hoping is, alam niyo po kasi talagang hanggat maaari 1 hour lang po tayo dun sa reading. Pero, kasi po alam ko po mainit. May mga naiinip, pero po hindi natatapos ang reading. No, ayoko naman po na masyadong maiksi. Okay? So, since saklas na po natin sila, nga pala, bago ang lahat, syempre, kailangan po muna natin, alam nyo na, kailangan po natin i-bless, mag-pray, no, para pag po tayo mag-upisa. Okay, by the way, sa mga gusto po mag-avail ng amulet, still, meron po tayo, no, hindi ko na po siya finlex kasi yan po naka-highlight sa, channel ko, nandun po siya sa YouTube channel na talagang nandun po naka-highlights po dun yung mga amulets na kung sino po gusto mag-avail, okay? So, meron po tayo ganun. And, lahat naman po yan is buhay and nakonsagra na rin po. And, marami na rin po akong mga magagandang feedbacks po. Especially po sa mga, mga amulets. Talaga po, marami na rin po. Okay? So, let's see kung ano po. Nagpapakita na ako ng lips ha. So, susunod full face na yan. Okay? So, watch out. Pero alam niyo, gusto ko rin mag-live. No? Pero siguro baka sa birthday ko pagla-live ako. No? Kaya pag-pray niyo ako sa birthday ko. Okay? I need your prayers. Para safe tayo pare-pareho. Kasi maglalabasan tayo. No? Kung i-allowed niyo ako, no, na mag-live. Kung i-allowed niyo ako mag-live, then nagla-live tayo. Okay? Kasi for sure, lahat naman po tayo dito is more on spiritual. So, mararamdaman nyo naman po kung may umaatake sa live. Okay? Pero kung meron pang umaatake sa live at meron kayo mga kargang mga dasal, atakihin nyo rin. Okay? Backfire nyo po agad. Okay? Ganun lang po kasimple yan. O kung may attack sa live, i-backfire nyo po. No? Return to sender lahat. Ganun lang kasimple. Ganun kagaling. Okay? So, let's start. Panginoon Diyos Ama, ako ay narito muli sa inyong harapan. Kasama po ang aking mga subscribers, followers, and viewers at yung mga bago po na napadaan sa ating channel.
Ako po ay nananalangin, ako po ay humihingi sa inyo ng gabay, support at napakalakas sa proteksyon mula po sa inyo, napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu. Nang sa ganun po ay maihatid ko po ng buong buo at maliwanag ang inyo pong mensahe na ibibigay sa akin, na paabot ko po sa kanila, sa mga collectives ko, sa mga subscribers ko, sa mga followers ko and viewers. And ako po ay nananalangin po na bigyan niyo po kaming lahat ng napakalakas sa proteksyon na mailayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman ng puso. Bigyan po ng kagalingan ng mga may karamdaman, lalong-lalo na po yung may mga malalalang karamdaman. Kami po inyong sa pagbabasa ng barahang ito at ako bibigyan niyo ng mensahe para po sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. Start na po. Okay, so kuha muna tayo ng oracle card. Ay, may ng oracle card. Ito po munang this one muna. Okay? So, ito po is, alam po, ito is madali naman to i-shuffle. Ewan ko lang po ngayon. Kasi hindi ko na rin po doon masyadong nagagamit eh. So, tingnan po natin kung ano po natin siya. Magkakasundo kami ngayon. Okay. Pero parang ano lang po rin to, no? 45 minutes to 1 hour. Yan, pwede na po. Pwede po gano'n. Okay. Okay, so let's see kung ano pong ibababa ng ating card, ang ating oracle card. This is our first deck. Okay, so we have, wow, third eye active. Oh, ha? Meron tayong reading na third eye awakening yan. No? So, meron tayong third eye awakening and now is third eye active. Okay, so now is andito yung active na po yung inyong third eye. Iyuyoko ko po ng konti para po makita nyo po yung card. Okay? Now, dahil third eye mo is active, syempre, may karapatan ka maging healer. No? Bakit po importante ang pagkakaroon ng third eye sa mga healer? No? Kasi po kailangan po ng healer ng alam niyo yun, yung senses, no? Sa spiritual na paningin, pandinig, pandama, yan, kailangan po yan. Kasi po hindi po tayo makakagamot. Okay. So, hindi po tayo makakagamot kung wala po tayong ganyan. Wala po tayong third eye. Kung hindi po siya open. Okay? Kasi po, for example is alam niyo yun, yung mga may paparating pa lang na pasyente, kailangan po alam natin kung ano na po yung sakit nila, and sa mga tawas, kailangan po nakakita na po tayo ng mga images doon sa papel, sa kandila, sa plato, yung mga ganyan. So maraming ways po kasi ng pagtatawas. So kailangan po yan is nalalaman po natin ng mga resulta pagka nanggagamot po tayo. Okay? So since ang third eye mo is active, no? You're now a healer. Okay? Or, pwede kang maging healer. Hindi naman porque nag-open ng third eye mo is healer ka kaagad na, alam niyo yun, kasi meron talagang nag-open ng third eye pero hindi sila aware na sila ay healer. Okay? Pero ngayon, sinasabi ko na po sa inyo na once po na nag-open ng third eye, may karapatan po kayong maging healer. Kasi po yung iba nga po talaga po, bago po mag-open ng third eye, no, is andun po yung pinabubuksan pa po. Dahil gusto nilang makagamot, gusto nilang makatulong. So, pina-open pa po nila ang third eye. Minsan po, pagka pinapupuwersa po ang third eye na na-open, mali po ang nakikita. Ang nakikita po is mga ligaw na kaluluwa, mga ganyan. Lalo po pagka hindi balance ang ang third eye chakra. Or ang crown chakra. Kailangan po kasi dyan is, kambal or alam niyo sila, partner, no, na kailangan is well balanced, no, ganon. Okay? So now, since yan, pagiging healer mo at pagkakaroon mo ng open or naging open ang third eye mo is isa yan sa mga wishes mo, no, isa yan sa mga desires mo na ibinigay na sa'yo ni God kasi gusto mo naman siya, no, and andun yung pagtitiwala sa'yo ni God na alam niya na kaya mong gampanan yan. Okay? So, hindi lang naman yan yung mga winish mo sa Kanya, kay God, no, kundi marami. Pero ito yung isa na talaga namang masasabi ko na isa sa mga winish mo na talaga namang alam ni God na
alam mo yun na talaga marami kang matutulungan. Kumbaga parang ito yung kapaki-pakinabang talaga na maibibigay sa'yo ni God na isa sa mga wishes mo na talaga namang for sure magiging proud siya sa'yo. Kaya niya binigay ito sa'yo. And andun din yung trust niya sa'yo na alam niyang magagawa mo yun kung ano man yung mission na ibibigay niya sa'yo is magkagampanan mo ng tama at matagumpay. Okay, so congratulations. Kung sino man to is please comment na lang po, mag-comment na lang po or paki-subscribe po para po alam niyo po yun yung kung magsa-subscribe po kayo and i-click nyo po yung notification bell at magiging updated po kayo dito as in hindi po kayo maliligaw. Okay, and for those new viewers po dito is pwede nyo pong ipanoorin yung mga nakaraang uploads po kasi nandun po yung simula and ito naman po is parang alam nyo po yun parang update na lang din po to kasi po malamang po meron po ngayon meron po akong energy na nahagip no na gustong malaman kung ano na po ang standing, no? Or parang, maybe meron po siya mga nararamdaman na parang may mga nakikita, may nararamdaman, madalas kilabutan. Kaya po nandito ka ngayon, collective, okay? So now, ito na yung kasagutan sa katanungan mo na open na ang third eye mo, kaya ka nakakaramdam ng mga ganyan. And you're a healer. Or pwede kang maging healer, okay? Kasi yan is isa sa mga wishes mo, okay? Ang ganda ng three cards natin. Unang baba. Very interesting. Or marami makaka-relate dito for sure. Or makaka-resonate. Okay? And now, andito na yung process. So, ano ba itong pinaprocess na to? For sure, yung pinaprocess dyan is yung parang, hindi mo yun, yung parang kung paano ka mag-uumpisa. Step by step, little by little. No? Hindi kasi to, pagka sinabing healer, saba ka kagad. Hindi. No? So, kailangan dito is mag-search ka or maghanap ka na magiging mentor mo para magabayan ka step by step. Okay? Kasi marami ka pang kailangang gawin, hawakan, mga ganyan. Kailangan may tangan ka, may pandepensa ka kasi hindi puro to attacks. Kasi kung wala ka mga ganitong bagay, ikaw din ang aatakihin, ikaw din ang problema, ikaw din ang mapapahamak. Okay, again, sa mga makaka-resonate po dito, meron pa po akong mas malawak na kapaliwanagan sa mga nakaraan ko pong uploads. May mga descriptions naman yan or may mga titles naman po yan. Pwede nyo pong i-click yan. Okay? Wow, acceptance. So, acceptance is andun yung talagang parang kailangan mo lang tanggapin na hindi ganun siya kadali, no? Hindi sa isang pitik, pag sinabing healer ka ka. Oo, andyan na yan, healer ka, pero andun yung talagang kailangan mag-ingat, no? Hindi lang 3 beses, million times kailangan natin mag-ingat dito. Kailangan mo mag-ingat dito, collective, kasi hindi po ganun kadali ang pasukin ng mundo ng espiritual. Napakasarap po sa mundo ng espiritual, sa totoo lang, pero delikado, no? So, kung magiging pasaway po tayo sa mundo ng espiritual, ipinapahamak lang po natin ang sarili natin. Pero kung susunod po tayo sa tamang proseso, no, and kung tatanggapin po natin yung mga pagsubok na parating and mga kailangan gawin at the same time, no, kasi kung papasok po sa spiritual, hindi po ganoon kadali kasi talaga po may mga pagsubok po na darating, no, and sa pagsubok na yon is isa na rin po yung alam niyo yung disiplina, especially po sa pagdarasal, no, kailangan po dyan talaga walang puknat yan. Kailangan po dyan is talagang araw-araw. Hindi po, yung 49 days. 49 days, 48 days, kailangan po doon dire-diretso. Wala pong patlang. Kasi pag kayo ay pumatlang ng isang araw, uulit na naman po kayo sa umpisa. Okay? So, kailangan po dito talaga is disiplina. Ganon. Okay? So, kailangan po pagkapapasok po kayo ng spiritual at alam nyo na po nararamdaman nyo sa sarili nyo na para po kayo parang tinatawag na po kayo ng mission nyo or binigyan na po kayo ng signs ni God na kailangan nyo na pong harapin yan. Gawin nyo na po kasi pagka hindi po, meron po alam nyo may mga pangyayari hindi maganda, parang nagiging negative lang po yung nasa paligid nyo lagi. Kasi andun po yung, meron kayong dapat na harapin pero parang ini-ignore nyo lang, no? So, kailangan po harapin natin. Okay. So, merong fake news and there is a no. Okay. So, dito is parang no?
Okay, so about sa fake news, no, is ito yung parang, ito na yung mga mararamdaman ng taong mga nakapatid sa'yo. Na parang, syempre, andun yung sasabihin mo, may makikita ka, na ganito, ganyan, ay may nakita ko nakatayo doon, meron ako naaamoy na ganito, meron ako nalalasahan na ganito, may nararamdaman ako sa taong yan, yung ganon. So parang ang dating sa tao is, alam mo yung parang kang gumagawa-gawa lang ng mga kwento-kwento, na to the point na parang ayaw na nila, na ayaw nilang paniwalaan ka, or ayaw nila na, lalo na sa mga relatives, no, or mga mahal mo sa buhay na malalapit sa'yo, na ayaw nilang pumunta ka sa ganang mundo. Kasi alam nila sa sarili nila na ito yan ay delikado, na delikado. Kaso, ito yung gusto mo eh. Ito yung isa sa mga wishes mo na hiningi mo kay God, na ibinigay naman sa'yo. Hindi man agad-agad, pero andyan yung talagang inano ni God na alam niyang kaya mo na this time. Kaya ito na yung parang in-expose ka na niya, and ginawa niya na para malaman mo na ikaw is para sa mundo ng spiritual at maging healer. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. So, kukuha na lang tayo dito ng 2 cards. 2 cards pa. Okay, so you have health issue and behave. Okay, so about health issue, no? So, parang sinasabi dito sa health issue, meron ka mang health issue, or before, maybe before or ngayon, meron kang mga health issues, pero andun yung hindi mo siya i-share, or parang hindi ka dumadaing. No, kasi nga parang sa kanila din it's a fake news pa rin. No, parang gano'n. Or kino-consider ganito mga taong ito na ikaw ay may something na ganyan, na health issue or psychological defect. Defect talaga yun, no? Or ayun nga, parang may tama ka sa utak, no? So parang ang gusto nilang mangyari ngayon is maging behave ka na lang. Or ito na lang ang gawin mo, maging behave ka. No, for now, wag ka muna magsasalita, para kung nandun ka talaga sa process ngayon na ikaw nagdarasal, kumakain ng dasal, nagdedebosyon, then sarilinin mo na lang. Then kung andun yung distraction, binibigyan ka nila ng distraction na parang ayaw ka nila patuloyin dito, wag mo sila intindihin. Go lang. I-let go, let God mo sila. Then, kasi pagdating na tamang araw, malalaman nila na mali silang lahat. Sinisigurado ko sa iyo yan. 110% malalaman nila na nagkamali sila sa mga bintang nila sa iyo, sa mga sinasabi nila sa iyo, lahat yan, lulunukin nila ng buong buo. Yung mga bintang nila sa iyo na praning ka, siraulo na, nag-a-addict ka ba, matulog ka nga, kumain ka na ba, lipas gutom lang yan. Yung mga ganon. No? So, hayaan nyo lang sila. Okay? So, let's see kung ano naman ang sasabihin ng ating card na ito. Let's see. Kung ano yung sasabihin. Basta ano tayo ngayon? Oracle cards. Okay, more on oracle cards tayo. Okay, so top of the deck, meron akong lumalabas is give it time. Everything in divine timing, let things flow. See? That's you, it's you. That's you, it's you. Okay, so give it time. Everything in divine timing, let things flow. Okay, so ano lang, go with the flow. Okay, and yun nga, ang kailangan mo lang talaga dito is i-accept kung ano yung mga trials na ibibigay sa ni God. Kasi, habang nandito ka sa spiritual journey, is marami kang marireceive, or marami kang mapagdadaanan pa, no, na mga test para malaman ni God na kaya mo na talaga. Or, tama pa siya na binigyan ka niya ng ganitong mission. Gano'n. Okay? Kasi alam mo, kung ikaw ay mapupunta talaga sa right path na gusto ni God, nasa divine light ka, no, is andun yung talagang bibiyayaan ka ng siksik-lik-lik ni God. Okay? So, yun yun. So, kailangan mo lang go with the flow. Kasi yung divine timing talaga is, eto na yun eh. Eto na yung divine timing for you, collective. Okay? Parang ang dikit itong card. Parang yun lang ang mensahe niya, yung give it a time. Or kailangan ko lang pong maglanis. Again, meron po tayong mga protection oil ha. And for business na mga oils or pampaswerte na oils. Mga nagtatrabaho, nag-apply ng trabaho, apply abroad. Yan, meron po tayo yan. Okay. Okay, so
Etong deck na ito, no, is for fire sign. Which is Aries, Leo, and Sagittarius. So, what about them? Okay, ano bang meron sa kanila? So, kailangan nyo pong kailangan nyo daw pong magpatawag. Ito mga fire signs na ito, no? So, sinasabi dito na parang kailangan nyo makipag-compromise, no? Or, kailangan nyo magpatawad, no? Para alam nyo po yun, lahat po ng mga gagawin, especially dito sa mga healers, no? Kasi po talagang pag healer, no, kailangan po dito is wala kayong binibitbit na sama ng loob. Kasi hindi po kayo makakapag-heal kung meron po kayo mga burdens, no, na nasa dibdib nyo. Hatred, anger, no, kailangan maalis po yan. So, para mag-work out yung mga ginagawa nyo spiritually. Or, kahit hindi po sa spiritual, parang kahit sa araw-araw na pamumuhay, ang pangit po nung may galit kayo or masama kayo ng gusto sa tatrabaho kayo, ganyan. Mas maganda po yung may peace of mind kayo habang nagtatrabaho. Excuse me. Okay. So, open up your heart. So, yun na nga yung sinasabi ko, no? Open up your heart na kasi you will attract, no? It will help you attract more love. Pagka ganun na, ino-open mo yung heart mo sa mga possibilities, no? Or sa mga papasok sa'yo. Kasi, kung halimbawang meron kang sama ng loob or meron kang tampo, meron kang inggit, alam mo yung mga ganon, naka-close yun eh. Or alam niyo yun, yung parang hindi kayo makakapag-isip ng tama. Unlike yung talagang inirelease nyo and inopen mo for new, parang new beginning ng buhay mo ang mangyayari sa'yo. Is andun yung magkakaroon ka ng new ideas, magiging mas creative ka, marami kang pwedeng gawin, ganito ganyan, mas magaling kang dumiskarte, mas maganda po yung gano'n. Okay? So, kailangan po dito is open mo lang yung heart mo sa lahat na makakarating sa iyo. Pangit man yan o hindi, kung pangit man yan din, alamin mo kung paano siya i-resolve. Okay? Huwag ka magmukmuk kasi hindi po mareresolve ng pagmumukmuk yan, pagsisigaw, hindi po. So, kailangan isipin mo agad kung paano mareresolve yung mga ganong pagsubok na darating sa iyo. Okay? So, hindi lang pag nag-open ang heart mo, hindi lang puro magaganda ang papasok dyan. Meron din talagang mga hindi magaganda na kailangan mong i-resolve ng mahinahon. Okay? Okay, so we have the distance. You and your partner, you and your partner may be physically or emotionally distant. Oh, I see. So now, itong partner mo ngayon, no, is kung sino man to, no, is dito yung malayo kayo, physically or emotionally. So, nandito yung talagang LDR na masasabi ko, or yun, maybe sa kabilang kanto siya, charing, hindi, kumbaga nasa ibang bansa or nasa province, mga ganyan, na alalayo, no? So, ang kailangan mo dito is parang pagka yung pang makitid ang pag-iisip, no? Kasi minsan po pagka LDR, andyan po yung pagkapraning, andyan po yung parang ang dami mong iniisip na baka may babae na yun, baka may lalaki na yun, ay baka kaya ganun, lagi may topak to, baka kaya lagi may init ito kasi meron ng iba, yung mga ganun. Alam nyo kasi pagka LDR, dapat mas sweet kayo. Alam nyo yung parang iisipin nyo dito, parang, di ba, ang mga third party, parang, alam nyo yun, kulang na lang bihisa ng mga iyan, laging sinusubuan. Dapat mas higitan nyo yun, kahit na LDR kayo. No? So, parang gano'n. Pero wag naman po aabot sa mga video, aabot sa scandal, yung mga gano'n. Iwas din po kayo doon. Pag niyaya po kayo ng partner nyo ng mga gano'n, mga husband nyo, ganito, ganyan, partner, wag po kayo papayag. Kasi po ano po yun, alam niyo po yung nangyayari ngayon, ang dami na nangyayari ngayon na ganyan na lang ginagawa ng mga LDR. Tapos pagka nag-away, ipopost or or papanoorin ng mga tropa, barkada, ganyan. Ang pangit. No? So, ako po yung nakikiusap na iwasan po natin. Pwede naman po yung sa lambingan or sa mga, ano mo yun, sa mga sweet talks, ganyan, messages. Pwede naman po yung ganun. Hindi na po kailangan umabot pa sa ganung video. Mariose, please. No? So, kailangan dito is, andito yung communication talaga is the best thing na pwede nyong gawin pagka ganyang LDR.
communication. Kailangan open kayo sa mga ganyan, sa communication, para hindi kayo nagkakaroon ng misunderstanding, and make sure na lagi kayong, alam niyo yung laging dapat sa isa't isa or transparent. Okay? And we also have the confession. Someone has to tell you something. So now, itong LDR mo, no, since andun nga yung parang, andun yung nagkaroon kayo siguro ng misunderstanding nito, or parang nagkaroon kayo ng miscommunication na rin. So, maybe may nangyari hindi maganda talaga. Maybe may involved na third party. Pero, parang wala naman. Sa nararamdaman ko naman dito sa energy ng, ano nito, ng collective is wala naman. Parang talaga sa communication lang, maybe naging busy lang masyado yung kayo, both party. So parang andito yung magkakaroon kayo ngayon ng confession na talagang andito yung hingi kayo ng kapatawaran sa isa't isa sa mga pagkukulang nyo dahil nga sa magkalayo kayo. Okay? So now, for the last part dito sa ating deck, moving. Okay, change of residence, moving in. Wow! So, ito siya. So, parang alam niyo yun, magkakaroon kayo ng parang mare-relocate kayo with your partner. So, maybe magkakaroon kayo na after nitong, alam niyo yung parang magkakaroon kayo ng, since LDR kayo, di ba? So, ang mangyayari dito, pagka nagkausap na kayo na maayos, ganito, ganyan, is andoon yung, mag-iisip kayo kung saan kayo po pwedeng, ano yung love nest na tinatawag, no? Saan kayo po pwedeng pumunta? I mean, ano ba to? Magpugad. Yung ganyan, no? So, andito yung mag-change kayo ng residence, or parang yun nga, magre-relocate kayo somewhere na talagang parang siguro layo kayo sa mga toxic na tao, sa mga ganyan, dahil eto nga, nagkakaroon ka na ng third eye awakening, or nag-active na yung third eye mo, and healer ka na. So, para mawala ka dun sa mga toxic na tao dahil marami na nag-underestimate sa'yo, dinidiscriminate ka, or what, no? So, andito yung ginagawa ng paraan nito, partner mo, na mailayo ka sa mga ganyan. Kaya, parang, kahit na magkalayo kayo, is andun yung gusto niya na maging safe ka. No? Kasi parang, halos nung una, itong partner mo, is hindi ka rin paniniwalaan na meron kang something spiritually na gifted ka, na chosen one ka, na earth angel ka, na hindi ka pinaniniwalaan, na talaga para sa kanya, fake news yan, no? Kasi nga magkalayo kayo, so hindi ka niya nakikita, hindi ka niya masyado nakikita, walang ramdam, ganyan. So parang sa kanya, lahat ng mga kinukwento mo, lahat yun parang oo lang siya ng oo, pero hindi siya naniniwala. But then, maybe this time around, is andun na yung, marami ka na naikukwento, maybe sisend ka ng mga messages, ganyan, na parang ebidensya na ikaw ay nakakagamot na, ganito, ganyan. So, andito yung nag-confess na siya. No? Andito na yung nag-sorry siya. Then, now, is andito na yung, dahil lang mo problema ka na dyan sa lugar mo, now, andito yung nag-decide na ngayon, ikaw at siya na maghanap-hanap na kayo ng ibang lugar para magkaroon ka na rin ng peace of mind. Okay? Okay, so let's see kung ano ba ang paano ba ang mangyayaring moving dito sa pagre-relocate mo. Alaman natin kung kailan o ano pa ba ang pwedeng sabihin natin. Divine. Aside dito sa confession, paghihingi ng tawad, pagkakaroon ng pag-aayos. Okay, so don't force things. Okay, kung parang alam mo yun, wag mong pilitin, no, yung mga bagay-bagay na alam mong parang ikaka-stress mo din. Like for example, is yun nga, yung pagiging healer mo, nabukas ng third eye mo. Kaya kasi for sure, lalo na umpisa, talaga walang maniniwala sa iyo. Unless, pareho kayo na spiritual, na ando kayo sa mundo ng spiritual. Pero yung mga nakapaligid sa'yo na hindi naman naniniwala, or parang alam nyo yun, modern na kasi, ganito ganyan, posibleng may mga ganito ganyan, hayaan mo na lang. No? Pero kumbaga this time, parang pumili ka na lang ng tao na makakapag-open ka na mga na-experience mo the whole day. No? Yung mga nakikita mo, yung mga ganyan, yung pagiging healer mo na ikaw ay nakakapagpagaling na. No? Hayaan mo sila mismo din na makadiscover na, ay totoo pala, akala ko fake news. No? Ganon. Hayaan mo sila yung parang, sila yung mahiya
pagdating ng panahon na mali yung mga pinagsasabi nila tungkol sa'yo. Kasi ipapakita rin ni God sa kanila, i-reveal sa kanila ni God kung sino ka talaga. Okay? Antayin mo yan. Sa ngayon, huwag mo nang pwersahin. Okay? So now, is andito yung parang maraming lalayo sa'yo, maraming parang nanlalamig sa'yo, maraming parang, ayun nga, yung umiiwas kasi parang iba ka na eh. No? Parang hindi ka na yung katulad ng dati na isigulaki siguro, masiyahing tao talaga. Although, ando pa rin naman yung pagiging masiyahin mo, pero hindi ka na yung tipo ng tao na dating, alam mo yung ngayon, yung kilos mo limitado. Yung ganun. Kasi nga, ang laki na ng changes mo. Andito yung transform ka ni God na para maging maayos na yung buhay mo this time. Hindi na po pwede yung magwawalwal ka, mga ganyan, lalabas ka, punta ka sa ganito, ganyan, anytime, ganun. So this time, isa dito yung disiplina sa katawan. Disiplina sa lahat. Okay? So now is, hayaan mo na lang itong mga taong na parang nanlabig sa'yo or parang binidedma ka na ngayon. Hayaan mo lang sila. Okay? Darating ang araw na alam mo yon, sila na mismo lalapit sa'yo once na talagang andun yung tatatakan ka na or malalaman na ng lahat na ikaw is a healer. No? Okay, so create space for it to happen sooner. Oh, diba? Yun yung sinasabi ko. Kumbaga, hayaan mo yung panahon in God's perfect time. Malalaman nila kung anong totoo na hindi ka gumagawa ng kwento. Hayaan mo yan, okay? So, yan naman is mangyayari very, very, very soon. Talagang si God din na mag-expose niyan. Si God din mismo ang magre-reveal niyan sa lahat. Okay? So, now is kung ano man yung mission na ibinibigay sa iyo, at gawin mo. Huwag kang matakot dahil andyan si God for you. Okay? So, let's see. Oh, don't lose hope. Alam nyo kasi sa panggagamot, no, is andun yung talaga minsan parang meron kang gagamutin, lalo na kung baguhan ka. Pero kasi ganito lang naman yan. Yung mga pupunta sa'yo or mga ginagamot mo is lahat yan, hinatid ni God yan. Okay? So, andito yung parang huwag kang mawala ng pag-asa na parang na hindi mo magagawa o hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin the way na kung paano ka manggamot. No? Darating ang panahon, darating ang araw na kung ano yung gusto mong way sa panggagamot, sa pagpapagaling sa pasyente, is darating at darating yan. Again, sa panggagamot mo, lahat po ng healer, may kanya-kanya pong uniqueness yan. May kanya-kanya pong strategy yan. May kanya-kanya pong specialty yan. Kaya, wag po natin silang pwersahin or parang wag po natin huwag tayong mawala ng pag-asa na parang meron ka mang gusto or meron kang work out na the way na paano manggamot is hindi mo pa na-achieve ngayon pero very very soon is ibibigay din sa inyo kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Okay, tuloy-tuloy mo lang yan then marireach mo yan or makukuha mo yan. So don't lose hope kasi around July 2024 is may isasagawa mo na kung ano yung gusto mo na way kung paano ka maggamot. Maybe gusto mo rin magpasapi, no? Gusto mo magpasapi. Mga ganyan. Okay, so now we have let go of it all for now. Okay, so go lang, no? Let go of it all for now. So go lang. Huwag kang, alam mo yung tipong ano ba to, parang huwag mong i-break or parang huwag kang mag-set ng boundaries, huwag kang anong tawag ito, magpadala sa mga emosyon ng ibang tao or parang dikta na ibang tao, no? So, go lang. Gawin mo kung ano yung gusto mo at talagang tama. Okay? Wow, divine timing is at play. See? Ano sinasabi ko? Kumbaga, yan is lahat merong purpose. Okay? So, lahat yan is may purpose, lahat yan is may, kumbaga, hindi lang divine timing, it's God's perfect time. No, na ibinigay sa iyo yung pag-open third eye mo, yung pagiging healer mo at your age, maybe nasa 30s ka, 40s ka, 50s ka. Kumbaga kung nasa 50s ka, hindi pa huli ang lahat. Kasi andyan yung bibigyan ka ni God ng kalakasan, mas
malakas sa pangangatawan kasi marami ka pang pagsisilbihan, marami ka pang tutulungan, marami pang hihingi ng tulong sa'yo. Okay? So, kung gaano ka man kaedad, ano man ang edad mo is hindi naman mahalaga yun. Ang mahalaga dito is binigyan ka ni God ng kakayanan na ganyan dahil lubos ang pagtitiwala sa inyo. Kaya kayo po mismo dito mga healer is bigay niyo din po yung buong paniniwala sa Diyos Ama. Dahil alam niya na kaya mong gawin kung ano man yung gusto na ipagawa niya sa iyo. No? So, continue nyo lang po yung pag-pray and yung process, no, kung paano ka magiging napakagaling na manggagamot is gawin nyo po. And again, please, wag po tayong padadala sa or masisilaw, no, sa pera para lang po makapanakit ng tao. No? Kahit po ano pong kulit sa inyo is naway makontrol nyo po. Like for example is gustong mabawi ang asawa, so pagagawaan kayo ng ganito, ano ba ito? Bibigyan kayo ng ganitong halaga para lang mabawi ng asawa. Kailangan nyo saktan yung partner ng asawa mo. Na asawa na. Ay, asawa na nga. Oh, yung ganun. So, huwag po tayo manakit ng ganun. Or meron lang ginawa, hindi nabayaran ng utang, ginawa, pinakulang. No? Kasi babayaran na malaki. Yung ganun. So, huwag pong ganun. Okay, so mas maganda po yung bibigyan niyo po ng kaliwanagan yung mga taong umabuso po doon sa pasyente. Ilapit niyo po sa Panginoon. Meron naman po mga dasal na ganyan, may mga orasyon po na ganyan na pampabait, pang ano ba ito, parang makukonsensya. Meron po mga ganon. Pero huwag niyo pong gaanin sa pananakit. Okay, so siguro kukuha pa tayo ng card. I think that's it. Okay, so yun lang po. So kailangan lang po dito is gamitin nyo po sa tama yung ginawa, binigay sa inyong gifts and abilities si God. I-share nyo po to sa tao na yung tama lang po. Okay, again, sa mga hindi naman po healers, na parang lumalapit po sa mga healers, is make sure po na yung mga nilalapitan nyo po is nasa divine light. Kasi po meron po mga healers na talaga po nangi-scam na lang po. No? Na sinasabi po na sila po ay healer, ganito ganyan, pero ang totoo hindi. Okay, siguro kakat ko na po yung video. Again, sa mga naka-resonate po, please paki-subscribe po ang ating channel. Andiyan po ang subscribe button. Okay? And paki-like and share na rin po. Kasi kailangan ko na po ikan kasi matutahulan po yung mga dragon ko. Okay? And paki-click po ang notification bell para po updated po kayo lagi. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye!